Nagbabalik na naman ang inyong tagapaglingkod ng mga balita at pawang katotohanan lamang. Naging mainit nga na usapin sa mundo ng social media. Talaga naman karma is real, ika nga, dahil matapos nga maisiwalat at maibunyag ang mga baho nga ni Kuting ng Norte sa ginagawa niya sa loob mismo ng palasyo, ay agad nga itong inatake sa puso at isinugod sa hospital. Ito nga ang ayaw ipalabas ng bias mainstream media dahil talagang ayaw nila na mabahiran at maimbestigahan itong si Kuting ng Norte kung ano ang tunay na nangyayari sa kanyang kalagayan. Ngayon nga gusto nilang itago ito dahil talagang ang kabalbalan at mga karumal-dumal na ginawa ni Kuting ng Norte ay talagang naisiwalat ng matitinong mga opisyales at mga abogado. Ngayon nga ay patuloy ang imbestigasyon at pakikipagbaka ng taong bayan laban nga sa pagiging kurap ng mga opisyalis ng mga pulpolitiko na kaanib nga ni Kuting ng Norte. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa solid viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Panayam o pag-interview kay Dr. Tony Liachon or Lichon. So talaga namang makabuluhan ang ating pag-interview sa kanya dahil natukoy talaga doon sa ating interview na ang punot dulo ng lahat ng problema sa bayan, lalo na dito sa PhilHealth, sa 90 billion ang program, 90 billion fund na nilagay sa program funds, na pag-usapan namin kung sino ang may basbas at sino may basbas, kundi ang Malacanang, sinong nasa Malacanang, si Lisa Tanas, si Bangag Jr., and kung sino-sino pa. Ngayon, mga palangga, bago natin pag-usapan itong, actually, nakakagalit dahil habang nakakagalit ang mga nangyayari sa Pilipinas. Lingid sa inyong kaalaman, habang ang mga kongresista, mga jutang ginemes, ay nagkakagulo, actually, nanggigipit, nanghaharas sa vloggers, sa Pilipino, sa mga Duterte, but more on sa Filipino. Habang sila ay ginagastos ang pera ng bayan, kasabwat pati ang mga kaparian. Putangay na parang ayaw ko nang maging Katoliko kung ganito lang naman ang mga paring mga hegemonyo. Alright, let's talk about that later. Breaking news ito, actually kahapon, mga kababayan ay may tumawag sa akin. Sino yung tumawag? Okay, of course, concern na concern, ito ay taga-Ayala, Alabang. So, nung tumawag siya sa akin, chinek ko yung balita, wala pang balita about dun sa sinabi niya. Pero ano ang nangyari? Ayon sa ating puting ahas na taga-Alabang, Alabang na naman, di ba? May naganap nung nakaraang araw na pag-raid ng mga kapulisan. Okay? Na mga kapulisan, team effort. May PIDEA, sa isang manufacturing ng pulburon manufacturing. Remember, ang BFF ni Marcos Jr. na si Mark Anthony Sayarot sa Alabang din nahuli, 2 bahay ang nirentahan niya doon at yan ay nakalagay sa media, but recently, this year, ay napawalang sala si Mark Anthony Sayarot. So, a few days ago, lingid sa kaalaman ng taong bayan habang abala ang mga buwaka ng ginemes sa Congress at ang kanilang mga alipores sa media. Kayo naman, mga jutang ginemes, mga media kayo, hindi nyo ginagawa inyong trabaho. Ito'y ayon sa ating informante na nagkahulihan doon sa Alabang. Pero ano nangyari? Ang ginawa po ng drug lord o ng pulburon lord ay ipinagmalaki pa na BFF o kaibigan niya si Liza Tanas. Ano ang nangyari? According to our source,
tumawag itong Pulboronic Lord. Hindi pa lang pinangalanan kung sino yung Pulboronic Lord. Pero one thing ang sigurado, ang ating informante ay tumawag kay Lee Satanas at kay Bangag. More on kay Lee Satanas. Na eto, hinuli ako, dinadampot ako dito, gawan mo ng paraan. Ano ang nangyari? More on ganun ang conversation according to our source. Then, alam nyo ba? Alam ng media ito. Kasi, ayon sa ating informante, may kasamang media doon sa Alabang. So, ang ginawa, pina-stepleran ang bunganga kung sino man yung media na yon. Ang ginawa ni Lee Satanas, according to our source, pinadalhan pa ng security. Ang ginawa ni Bangag Jr. at ni Lee Satanas, pinadalhan pa ng security, PSG, itong nahuling drug lord ayon sa ating source, mga palaga, ayon sa ating puting ahas. Kaya nga, sabi ko sa inyo, hindi ka ba magagalit habang ang mga media na inimbitahan, may mga tino pa tayong PDEA dyan eh. Okay? Na mga pulis, akala nila siguro, okay? According to our source, hindi nila alam na may kaugnayan ang Pulboron Lord kay Lee Satanas at kay Bangag o kakilala. Kaya nung nahuli, ay tumawag lang kay Lisa, nagmalaki pa ang Pulboron Lord. Nagsiga-sigaan pa daw doon. Kaya nga sabi ko, saan pupulutin ang taong bayan? Tumawag sa bangag na gobyerno at pinadalhan ura-urada ng PSG o ng security. Sino ang nagbabayad ngayon para sa security? Taong bayan, PSG. Alam mo, talagang double, triple trouble, quadruple trouble ang nangyayari sa Pilipinas. Walang mahuhuling drug lord, Pulboron Lord. Kasi nga paulit-ulit natin, magkasabwat sila. Kayong mga taga-Alabang, alam nyo to. Ang nahuling Pulboronic manufacturer, alam din ng media ito, mga kababayan. Hindi lang isang media. Maraming media na nandoon kasi alam nyo naman, kapag mga ganitong operation, ay kinukontak yung media. You know that already. Pero dahil tumawag kay Lee Satanas, ngayon magwawala na naman, magbabartek na naman si Lee Satanas, at kay Bangag Jr. na hinuli nga yung kakilala nila, ayon, pinatahimik, pinashut up ang mga bunganga ng media. Ngayon, bayan kong mahal, mga palangga ko, saan kayo hahantong? Dahil itong mga drug lords ito, itong mga Pulboronic na ito, si Lee Satanas na, si Bangag Jr. na ang nagpapatakbo. Kaya nga sabi ko dun sa informant ko kahapon, sabi ko sa kanya, hindi kaya si Sayarot na naman ito? I know na. Was it? Yeah. Sabi ko, hindi kaya si Sayarot na naman ito? Kasi napawalang sala na yon eh. Ang sabi ng ating informante, wag lang muna magbigay ng pangalan, pero ang sabi, sabihin mo yan, kausapin mo ang mga kongresista, ang mga putang ina, na mga politiko na wala nang pinag-usapan dyan sa Congress, sa Senado, kundi ang mga Duterte. Kahit awayin nyo yung mga Duterte, kung tutuusin, wala kaming pakialam, mag-away kayo ng mag-away. Pero ang problema, naaapektuhan ang bayan. Sabi ko nga, kahit palangga, mga kababayan, harasin nila ng harasin ang mga Duterte, which yan ang ginagawa sa atin. Hindi yan ang magsusolba ng problema ng kagutuman, ng kawalan ng trabaho, mataas na kuryente, mataas na bilihin, walang panghanda sa Pasko. Hindi yan, kahit ubusin nilang hantingin ang mga Duterte, hindi yan makakapagbigay ng kaalwanan ng mamamayang Pilipino. Pero ang pagpapadala ng PSG, ng security, mga buwaka ng ina kayong PSG, magsalita kayo, mga hinayupak kayo.
isang butod, Adictos Benedictus Marcos Jr., yung mga pukin ng inang mahayop na yan, susunod-sunod kayo dahil you have to follow your commander-in-chief. Sabi nga ni, sino to? Si Au Browner. Di ba? Kailangan nila sundin yung nakaposisyon o yung posisyon katulad ni Bangag. Susundin mo, kahit inuutusan na kayo mga hinayupak, kayong mga wala kayong pagmamahal sa bayan, na huwag i-report, sinungal nga lang yung bunganga ng mga media. Huwag i-report yung naganap na raid sa Alabang. At pinadalan pa ng security, ganun kayo ka-traidor sa bayan nyo. Mga hinayupak kayo, wala na kayong ginawa kundi Duterte, Duterte, Duterte. Alam na namin na ang target nyo, Duterte. Bakit kailangan pabadalhan ng, hindi, bakit kailangan, alam nyo to, ang pulburon ay sumisira sa kinabukasan ng bawat mamamayang Pilipino na ito ay ginagamit nila at kasama ang kanilang pamilya. Bawat adiktos na mga kabataan, tatay, nanay na nalulong sa pulburon dahil pulburonic lord na mafia na si Bangag Jr., kartel na yung pukin ng hayop na yan. Ngayon, bawat pamilya, kayo ay para mga nauupos na kandila dahil sa problemang ibinibigay sa inyo ng pulburon na ang protector si Lisa Araneta Marcos aka Satanas kidnapper pa at si Marcos Jr. Now, eto mga putangay na mga pari na ito na nag-file ng impeachment, third impeachment kay Sara Duterte, kay Inday Sara, anong pagsasalarawan ito mga palagay? Itong mga hinayupak na pari dyan, maari yan ay nasungal-ngalan na ng pera ng bayan gamit ang mga rebelding makakaliwang grupo. Bakit kamo? Di ba may tinatawag tayong separation of state and church? Pero may karapatan ang mga pari na magsalita patungkol sa nangyayari o nararanasan ng mga taong bayan. Okay na sana yun. Now, sige, dahil yun ang paniniwala nila na may 125 million na confidential fund, yung binabato nila kay Inday Sara na ipaliwanag na. Pero yun ang target nila. Sabi ko sa inyo, last year pa lang, ako ang pinakaunang nagsabi sa inyo na ang natatargetin ni Lisa Tanas, ni Bangag Jr., ni Martin Romualdez, ang mga vloggers, si Pastor Kibuloy at si Sara Duterte. Dahil i-eradicate, pupuksain nila lahat ng mga kritiko, haharasin, kakasuhan, at ito'y nangyayari ngayon. Ngayon yung mga pari na to, mga buwaka ng Genemes na yan, nagdadadakdak sila na yan, ganun pa rin. Yung tema ng kanilang mga drama na 125 confidential fund, plunder, chuchu-chuchu, pero tahimik ang mga putang inang ito sa kidnapping na ginawa ni Lisa Marcos ni Bangag Jr. Nangidnap ng 2 bata, tahimik sila sa pagsisinghot ng isang presidenteng authenticated bangag. Authenticated by the expert dito sa California. Tahimik kayong mga yawa kayo, kaya kayong mga Katoliko na katulad ko, wag na kayo magsimba dyan sa mga pari na yan, sino man yung mga nayupak na yan, dyan sa simbahan nila, wag na kayong magsimba. Dumiretso kayong magdasal sa Diyos. Dahil yung mga buwaka ng inang paring yan, mga demonyo yan, ang sinusunod nila ay ang impyerno. Why? Kung para sila sa inyo, 125 million pesos ipagpalagay na natin, pagbigyan na natin ang kanilang kahibangan. Nanilunok ni Sara yung 125 million for the heck. Pero tahimik ang mga buwaka ng Genemes sa 1 billion a day na flood control project na harap-harapang binaboy kayong lahat dyan sa Pilipinas na ipinagmalaki sa SONA, then the next 2 days, inanod kayo ng baha. And now, itong mga nayupak na pari na to, walang
testamento o statement patungkol dito sa PhilHealth zero budget or zero subsidy na ang maaapektuhan dito ay buong sambayan ng Pilipino. 110 o more than that, 120 million Filipinos, well, minus siya, medyo may pera-pera, di ba? Yung mga Pilipinong salat sa pera, mga Pilipinong walang kakayahang magbayad sa pribadong ospital, itong mga inayupak na pari ito, nakipag-connives sa kay Lisa Tanas, sa mga makakaluwang grupo para mag-file ng impeachment, pero tahimik sa ginagawa ni Marcos Jr. na panggigipit, tahimik sila sa pagpupoliticize, paggamit ng ayuda para bayaran ang mga tao, bilhin ang kanilang pagkatao sa halagang supposedly 10,000 pero 1,000, 1,500 na lang ang napupunta dito sa mga ayuda, akap-akap ng mga hinayupak na to kasi binubulsa ang bilyon-bilyong piso. Eto ba? Gusto nyo ba maging Katoliko o baka naman hindi? Pari yung mga yan. Baka sila ay talagang rebuilding grupo na nagpapanggap lamang na pari. Pero malupit ang nangyari dyan sa Alabang. Babalikan ko. At naririnig nyo ako, mga yawa kayo, kayong mga huwad committee, sooner or later, mabubura kayo sa mundo. I don't know, dahil napanaginipan ko yan, di ba? Na mabubura kayo. Kung sino man ang magbura sa inyo, burahin kayo na parang mga lamok na sip-sip ng dugo ng bawat Pilipino. Oh my God, mga palaga, nakakagalit. Bakit ngayon? Well, there's no point actually na manawagan ako sa PNP chief dahil magkakasabwat sila. There's no point na manawagan ka sa AFP chief at sa PIDEA chief at sa NBI at sa DILG dahil magkakasabwat sila. Manawagan ka na tignan nyo to. Bakit tumawag yung Pulburon Lord kay Lisa Tanas, tapos imbis na hulihin, pinatahimik ang mga media na present doon, then nagpadala pa ng PSG si Lisa para proteksyonan according to our source. Wala na po. Sabi nga ni Dr. Tony Lichon kanina, di ba? Kailangan ang taong bayan mag-isip-isip kayo. You have to have courage to speak up. Dahil ito'y issue ninyo, yung PhilHealth, at itong ginagawa lahat. Di ba? Wala na po kayong pupuntahan na institusyon ng gobyerno. Lahat sila magkakasabwat. Sinabi nga ni Dr. Lichon kanina, tinanong ko siya, sabi ko, sa tingin mo ba, pag may interview tayo, hindi tayo pwede magwala ng katulad dito dahil we have to, baka magulat yung guest natin. Okay, anyway, sabi ni Dr. Lichon, sabi niya, last year, dinig niya doon sa Senate noong nagkaroon ng BICAM conference din, last year, doon sa 2024 budget, na inutusan ni Ralph Recto, sinabihan, okay, si pangalan nito si Erbosa, 'di ba? At yang si Ledesma, okay? Na sundin ang utos sa Malacanang. Sabi nga ni doktor, sino ba ang mataas doon sa Malacanang? Di si Lisa Tanas at si Bangag inutusan na yung 90 billion fund, nang supposed to be fund ng PhilHealth ay ilagay sa unprogrammed appropriation. Narinig niya mismo na doon, nakakalat na raw pala yan sa Twitter niya, nag-expose na siya, kaya nga may mga nakukuha din na pangharas, paninindak, ito si Dr. Tony. So ang question dito, papayag na lang ba ang taong bayan na everyday ang bunganga, well, at least ang bunganga nila Dr. Lichon ay hindi katulad ko, malumana yan, everything, ang mga vloggers natin,
na araw-araw na nagsasalita laban sa kademonyohan ni Lee Satanas ni Bangag Jr., eto na lang ba ang kayang gawin ng Pilipino na kayo ang naaapektuhan dito sa PhilHealth? Sinabi dun sa usapan namin kagabi, kanina na sobrang nakakaawa yung Pilipino na mamatay na lang ang Pilipino, maaring kamag-anak ninyo. Dahil unang-una wala kayong pera, hindi kayo makapunta sa ospital. Dahil ninanakaw ang pera ninyo. Supposedly, dapat meron kayong benepisyo na kapag nagkaroon kayo ng bill, kung 1 milyon, kalahating milyon na lang, or mabawasan, pero hindi nangyayari kasi binubulsan ng mga walang hiya. At sino yung walang hiya? Yung si Lee Satanas at si Bangag Jr. Yan ang nakikita ngayon. Ano gagawin nyo? Hindi ba kayo apektado? Harap-harapan na ayaw budgetan ang PhilHealth? Kasi kesyo may reserve funds pa at kung anong ganitong mga palusot. Malinaw na ito ay paglabag ni Bangag Jr. sa batas, ni Tambaluslos, lahat sila. Kung yan ay patuloy nilang pipirmahan. Pero ngayon, ni Bangag Jr., kasi ngayon na-alarma sila dahil dumadami na tayo. Ito po ay hindi usapin ng Duterte supporters. Usapin ito ninyong mga Pilipino. Tignan mo nga, sabi ko si Dr. Liachon, anong sabi niya? Naglingkod siya sa panahon ni Noynoy, nagtrabaho siya sa panahon ni Pangulong Duterte, nagtrabaho din siya sa panahon ni Bangag, pero 1 month lang siya. So, ibig sabihin, mga palangga, at based, kung titignan mo ang record niya, wala siyang record ng pagnanakaw. Wala, titignan ko bago ko siya in-interview. Ang meron siyang record, nag-expose siya ng mga kawalang hiyaan ng mga nasa gobyerno. And whether naglingkod siya, nagtrabaho siya, panahon ni Noynoy, panahon Duterte, di Bangag, ang titignan natin, yung kanyang idea, yung kanyang puso, bakit ba siya nagsasalita ng ganon? Di ba? Kung tutusin, pwede na siya manahimik, di ba? Sabi nga niya, ang tawag yan, gusto niya, mag-spend siya ng time niya hanggang sa tumanda siya para makita niya lumaki yung anak na ba niya or apo niya, whatever. Di ba? Bakit siya magsusugal sa ganitong klaseng yung ginagawa niya, katulad sa akin, 'di ba? Na pwede siyang ang tawag dito, pwede siyang gurgurin. Ngayon, mga kababayan, ano ang drama-drama ni Kuting? Narco state na tayo, sabi ni Grace. Okay? Mano lang idilat nyo ang mga mata ninyo. Yes. Okay? Sabi ni AK Fox, do some action about this po, House of Representatives of the Philippines, Supreme Court, PNP. Wala na tayong pag-asa. Wala nang pag-asa sa mga jutang ginemisyan, AK Fox. Ang pag-asa natin ay kayo, taong bayan. Yun din ang sinabi ni Dr. kanina. At yun din ang sinasabi na wala na. Even mga Supreme Court justices, hindi lahat, pero binabayaran na, minanipula yan ni Lee Satanas, ni Martin Romualdez, di Bangag. Diba? Tapos sasabihin ni Bangag, sasabihin niya dun sa mga, kahapon din yun yung kanyang interview. Ano sabi ni Bangag? Wait a minute. Ang sabi ni Bangag, mga kababayan, okay, yung patungkol doon sa, ito pala. Yung sinasabi niya na magiging accessible daw siya. Tignan natin. I think this one. All right. Okay, ang sinasabi ni Bangag dito, nung in-interview siya ng media, ay parang sisikapin niyang maging, ito, sabi ng walang hiya, na maging more accessible daw siya sa media. Okay, sabi dito, sabi niya,
in government, we could not do our jobs if you're not there. And I think that goes both ways. At times, there are things you bring up to us na baka hindi namin nakikita, o baka hindi namin naramdaman, o baka hindi namin napag-isipan. And we should be looking at it. All right? Sometimes, and I will admit to this, there is a tendency for us to try and structure the releases, the news, and the opinions or the responses very, very closely. And that's because we don't want to get it wrong. However, I think there's still a space for us to be a little bit less structured. Let's start in the new year. We'll try to make things less structured. And I'll make myself more accessible to you. Anong less structured? Talagang mga kababayan, si Bangag, bago yan magpa-interview diyan sa mga media, ay talagang nakastructure na kung ano yung sasabihin niya. Nagawa na ni Lisa Tanas kung ano lang ang sasabihin ni Bangag. At yung mga media na yan, takot yung mga yan. It's either takot o bayad na hindi ka pwedeng magtanong ng ganito, ng ganyan, or else tatanggalin ka sa trabaho. Kaya yung sinasabi ni Bangag Jr. na next new year, this coming year, 2025, ay maging accessible na siya sa media. Never ever siyang naging accessible sa media na makakapagtanong ang media na galing sa puso nila at sa utak nila. Alam nyo yan, kaya nga unang pinagawa ni Lisa diyan sa Malacanang ay magkaroon ng mga like the Goldenberg Mansion, yung pinakauna nating inulat, binigyan ng magandang trato ang media, may mga allowances and everything, may pakimkim, kasi hawak sila sa liig ni Lisa Tanas. So yung sinasabi ni Bangag Jr. naging more accessible sa media, hindi yan totoo. Dahil si Marcos Jr. hindi yan nagpapa-interview nang walang script. Ba't ko alam yan? Ako mismo nag-interview sa kanya. Wala ni isa sa interview ko na walang script. Even si Sandro Marcos. Kaya hindi yan totoo. Dahil hindi makasagot si Marcos ng tama nang galing sa utak niya. Dahil bangag na yung utak niya. Dahil authenticated bangag na nga siya. Kaya tignan nyo kapag ambush interview, di ba? Hindi niya alam ang sasabihin niya. Kapag ambush interview, dadaanin ka na lang sa tawa. I don't want to dignify that question, chuchu. Kasi hindi niya alam sagutin hanggat walang script. Lahat ng mga speech niya, may script. Ngayon, mga kababayan, ano ang gagawin ninyo? Gaya-gaya kay VP Sara, sabi ni Victoria Dale. Lahat ng nangyayari ngayon, yan, impeachment na kay Inday Sara, is to destroy the Dutertes, lalo na si Inday Sara, dahil